Pabili nga po. Meron ba kayong malaking bote ng toyo? Angeline? Ikaw ba yan? Rhoda? Ikaw nga, friend! Ay, teka, lalabas ako ng tindahan. Sa inyo pala itong tindahan. Kay nanay ang tindahan na to. Huy, kumusta ka na? Ang ganda mo ngayon, ha? Ayos lang naman. Ikaw, kumusta na? Okay naman. Kailan ka pa dumating? May 2 araw pa lang. Bakit ngayon lang kita nakita? Ngayon lang ako lumabas eh. Naubusan kasi ng toyo sa bahay. Magluluto si Itay ng pansit. Pwede ba akong pumunta sa bahay ninyo? Oo naman, para maibigay ko na rin yung pasalubong ko sa'yo. Naku, hindi mo talaga ako nakalimutan, ha? Lahat naman kayo, hindi ko nakalimutan eh. Ano nga pala ang binibili mo? Toyo. Kung may malaking bote, yun lang naman. Kahapon kasi namili si na tatay, yun pala ang nakalimutan. Mamayang hapon ako pupunta, ha? Wala pa kasi si inay eh. Oo, basta hihintayin kita mamaya Hindi lahat na tinatawag na kaibigan ay totoo. May mga taong mabait sa harap mo pero may masama palang binabalak. Tahimik silang parang ahas. Naghihintay lang ng pagkakataon para manuklaw. Pero ang tunay na kaibigan hindi ka sisiraan sa likod mo, kundi sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang akong Angeline. 35 years old at tubong Iligan City. Dating OFW po ako sa Italy. 8 taon ako nagtrabaho bilang caregiver sa isang matandang babae. Nung umuwi po ako 5 years ago, dun po nagsimula ang isang pangyayari na nagtulak sa akin para yakapin ang karunungang itim. May tindahan na po pala si na Aling Pasing. Oo. Binigyan siya ng puhunan ng anak niyang bunso. Maganda naman kasi ang trabaho nun eh. Nakausap ko nga rin po si Rhoda. Siya po kasi ang nagbabantay. Nandun pala sa kanila si Rhoda. Bakit po, Tay? Hindi na ba doon nakatira si Rhoda? Matagal kang nawala. Ang dami nang nagbago dito sa atin. Sa mga tao, lalo na sa kaibigan mo. Ano naman po, Tay? Gaya ng hiwalay na sa asawa ang kaibigan mong yun. Wala talagang forever sa mundong ito. Malas niya, dun siya natapat. Meron naman. Kami ng nanay mo. Yun nga lang, maaga siyang kinuha sa atin. Oo nga po. Tapos, hindi na rin naman kayo nag-asawa ulit. Ayoko na rin naman. Kontento naman ako sa inyong magkakapatid. Ano pa po ang mga pinagbago dito sa lugar natin pagkatapos kong umalis? Ikaw na lang mismo ang tumuklas. Hindi ka naman naaalis eh. Baka mamaya mali-mali pang impormasyon ang maibigay ko sa iyo. Makakalimutin na kasi ang tatay mo. Sige po, Tay. Kay Rhoda ko na lang aalamin ang mga gusto kong malaman. Anong oras ba darating si Rhoda? Mamaya daw pong hapon, pagdating ng nanay niya. May pasalubong ka ba bang natitira para sa kanya? Meron pa naman po. Pasensya ka na, Iha. Naubos na mga kamag-anak natin ang mga dala mo eh. Ayos lang po yun, Tay. Para naman talaga yun sa inyo eh. Matanong ko nga pala, pagkatapos ba ng kasal ninyo ni Dave, mag-a-abroad ka ulit? Ang napag-usapan po namin, siya na lang ang babalik. Masaya ako dahil hindi lang trabaho ang inatupag mo sa ibang bansa, nagkaroon ka rin ng nobyo doon. Nag-aalala pa naman ako na tumanda kang dalaga. Kung sakali nga pong hindi na ako makakapag-asawa, ayos lang naman yun sa akin eh. Hindi ko naman gusto yun. Tignan mo nga ang tsamira mo. Mag-isang namumuhay dahil hindi na nakapag-asawa. Tingin ko naman po kay Chang, masaya siya kahit mag-isa lang siya sa buhay. Oo nga, pero mas gusto ko siyempre na magkaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya na mga kapatid mo. Kaya nga po mag-aasawa na ako.
Ay, mukhang masarap ang niluto niyong pansit ah. Pwede bang tirahan niyo si Roda? Yan na lang ang ipapamerienda ko sa kanya. Ay, oo naman, ipagtatabi ko na siya. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 lang ako noon nang mamatay ang nanay namin dahil sa sakit. Tumigil ako sa pag-aaral at nagtrabaho na lang ako para makatulong sa mga gastusin. Baon din kasi kami nun sa utang. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, nag-aral ako ng caregiving dahil plano kong magtrabaho sa abroad. Meron kasi akong kaeskwela na nang-engganyo sa akin na hanggang sa kasalukuyan nasa ibang bansa pa rin siya. Si Roda naman ng mga panahon na yun sa pagkakaalam ko nakatapos na ng pag-aaral. At may boyfriend na sinasabi na may-ari ng itikan ng pamilya. Sikat nun ang kaibigan ko dahil bukod sa maganda na, nakapagtapos pa ng pag-aaral. Tanda ko nga nun marami ang naiinggit sa kanya. Dahil na rin nagkanya-kanya na kami nun, hindi na kami masyadong nagkakasama. Hanggang sa nakaalis na ako papuntang Italy. Dahil hindi rin naman ako active sa Facebook, wala ring pagkakataon para magkabalitaan kami. Hanggang nitong dumating nga ako. Angeline, nandito na si Roda. Halika, pasok ka. May ginagawa ka yata. Nag-aayos lang naman ako ng mga gamit ko habang hinihintay ka. Magtatagal ka ba dito sa atin? Wala na akong balak umalis. Balak na kasi naming magpakasal ni Dave eh. Ah, may boyfriend ka pala. Doon mo rin ba siya nakilala? Oo, nurse siya sa isa sa malaking ospital doon. Italiano ba? Nako hindi, Pinoy din. Swerte mo pa rin. Nakapagtrabaho ka na nga sa ibang bansa, makakapangasawa ka pa na maayos ang buhay. Magmerienda ka muna bago natin ituloy ang kwentuhan. Nagpatira talaga ako ng pansit kay tatay. Sa totoo lang, sawa na ako sa pansit eh. Ganun ba? Pansit kasi ang paboritong kainin dito eh. Kaya yan ang laging niluluto ni Itay. Masarap naman to kumpara sa ibang natitikman kong pansit. Masarap talagang magluto si Itay niyan. At kahit anong putahe pa. Mabalik tayo sa boyfriend mo. Ano, nakapamanhi ka na ba ang pamilya niya? Hindi pa eh. Pero nakausap na siya ni Itay sa video call. Akala ko nakita na siya ng pamilya mo sa personal. 3 buwan pa bago siya makauwi dito. Nauna lang ako dahil tapos na ang kontrata ko sa amo ko. Kapag nagpakasal na kayo, edi babalik na siya dun ulit. Oo, siya na lang ang magtatrabaho doon. At ako, dito lang sa pamilya ko. Iba pa rin kasi dito sa atin eh. Baka magnegosyo na lang din ako. Kung ako ang nasa katayuan mo, doon na lang ako titira. Ang hirap kaya ng buhay natin dito. Nandito kasi ang pamilya ko. Gusto ko rin silang makasama. Sa bagay nga, kanya-kanya naman tayo ng gusto sa buhay. Ikaw naman ang magkwento, Roda. Ilan ang anak mo? 3 na, puro nag-aaral. Bakit nga pala kayo naghiwalay ni Chris? Marami kaming hindi pinagkakasunduan eh. Kesa namang lagi kaming nag-aaway. Eh di maghiwalay na lang. Kawawa naman ng mga bata. Kung kailan naging 3 ang anak nyo, tsaka naman kayo naghiwalay. Naiintindihan naman ng mga anak ko yun. Kaya ba dyan na kayo nakatira sa nanay mo? Oo, wala naman kasi kaming ibang mapupuntahan eh. Saan ka nga pala nagtatrabaho ngayon? Endo na ako sa trabaho. Sa ngayon naghahanap na ulit ako. Mahirap kasi yung tambay sa bahay. Masakit sa ulo ang mga gastusin. Sinabi mo pa. Mabuti na lang nga, napagtapos ko na ang mga kapatid ko eh. Oo nga eh, ang galing mo naman. Napag-aral mo na ang mga kapatid mo. Napaganda mo pa itong bahay ninyo. Sa dami namin na pagkwentuhan ni Roda, hindi na namin namalayan na kalat na pala ang dilim sa labas. Inalok ko siyang sa amin na maghapunan pero tumanggi siya. Sa susunod na lang daw. Sigurado daw kasi na hinahanap na siya ng nanay niya. Ibinigay ko na rin ang mga pasalubong ko at dinagdagan ko pa ng mga chocolate para sa mga anak niya. Napansin ko lang kanina habang nag-uusap kami tuwing siya ang topic, lagi siyang umiiwas. Mas gusto niyang pag-usapan ng tungkol sa akin.
Halata din ang pag-iwas niya sa mga iba kong tanong. Napasarap yata ang kwentuhan niyo ni Rhoda. Oo nga po. Sabi ko nga sa kanya, dito na maghapunan eh. Sa susunod na lang daw. Alam ko na magkaibigan kayo ni Rhoda dati pero gaya ng sinabi ko, marami na nagbago. Napansin ko nga po na umiiwas siya na pag-usapan ng tungkol sa kanya. Lagi na lang tungkol sa akin ang nagiging topic namin. Ito lang ang masasabi ko, anak, ha? Huwag kang masyadong magtitiwala sa kanya. Bakit naman po, Tay? Ano ba ang naging buhay ni Rhoda sa loob ng ilang taon? Sa halip kasi na makatulong siya dahil panganay, naging sakit pa siya sa ulo ng ina at mga kapatid niya. Hindi po ba siya nakatulong nung nakapagtapos siya ng pag-aaral? Hindi naman kasi siya nagtrabaho nung makagraduate. Mas inuna pa ang pakikipagrelasyon hanggang sa nabuntis na nga siya at nagpakasal sila ni Chris. Madidismaya nga sa kanya ang nanay at ang mga kapatid niya. Biyuda na rin kasi si Aling Pasing eh. At iginagapang lang ang pag-aaral niya noon. Inaasahan na tutulungan niya ang mga kapatid para makapag-aral din. Hindi na nga nagpatuloy sa pag-aaral ang dalawa niyang kapatid. Mas pinili na lang na magtrabaho para makatulong sa ina. Maganda naman daw ang trabaho ng dalawa ayon kay Pasing. Ano po ang dahilan? Bakit naghiwalay si Rhoda at ang asawa niya? Matino naman yung si Chris. Ang babae ang may problema. Nung una, ang pinoproblema lang sa asawa ang palagi nitong pag-iinom kasama ng barkada. Kalaunan, nanlalaki na ang kaibigan mo kaya hiniwalayan na. Nagawa yun ni Rhoda? Kaya pala ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanila ni Chris. Sabi ko nga, baka pwede pa silang magkabalikan eh. Alang-alang sa mga anak nila. Isa lang ang naging anak nila ng asawa niya. Yung dalawa, hindi malaman kung sino mga ama. Ibig niyo pong sabihin, yung tatlong bata, iba-ibang tatay? Ganun na nga. Tuwing nakakausap ko nga si Pasing, laging nirereklamo ang anak. Wala nang araw trabaho, hindi pa maasahan sa pag-aasikaso sa mga anak. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyari kay Rhoda. Inaasahan ko pa naman na malayo na ang narating niya. Sinabi ko to sa iyo para mapag-isipan mo kung patuloy ka makikipagkaibigan sa kanya. Kaibigan ko po si Rhoda. Hindi na yun magbabago sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Ikaw ang bahala. Basta wag ka lang masyadong magtiwala sa kanya. Nakakaramdam ako ng panghihinayang kay Rhoda. Pero hindi pa naman huli para ayusin niya ang buhay niya. Kailangan lang niya maghanap ng trabaho para maitaguyod ng mga anak. Naniniwala kasi ako na tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Sa kaso niya, maiiwasan sana ang pagkasira ng pamilya kung umiwas siya sa tukso. Ilang araw ko ring inisip kung paano siya matutulungan. May mga kaibigan naman ako sa Italy na pwede kong hingan ng tulong. Kaya lang magastos ang pag-aayos ng mga dokumento. At sa palagay ko, hindi siya handa sa bagay na yon. Pero babanggitin ko pa rin sa kanya. Ang lalim ng iniisip mo ah. Siguro, namimiss mo ang Italy. Rhoda, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay niyo? Tumatambay lang. Wala kasi akong magawa sa loob ng bahay eh. Buti na padalaw ka. Naiinis lang kasi ako sa amin kaya lumabas muna ako. Wala nang ginawa si inay kundi sermonan ako eh. Ano naman ang ikinagagalit ni Aling Pasing? Kung ano-ano lang naman ang ibinabato sa akin nun. Kasalanan ko ba kung wala akong mahanap na trabaho? Wala nang mabuti sa kanya kundi yung dalawa kong kapatid. Baka gusto mong subukan mag-abroad. May kakilala kasi ako sa Italy na... Pasa ko. Ayokong magpaalila sa ibang bansa, no? Malaki naman ang kita sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Naghahanap naman ako eh. Hindi lang talaga sinuswerte. Tsaka ayokong iwan ng mga anak ko. Kung dun ka kasi makakapagtrabaho, basta marunong kang humawak ng pera, makakaipon ka kagad.
May iba naman akong plano eh. Maliban sa paghahanap ng trabaho, maghahanap rin ako ng mayaman na susuporta sa akin. Mas okay pa rin kung paghihirapan mo ang pera mo kesa iasa sa ibang tao. Basta, yon ang plano ko at alam ko na mangyayari yun. Ikaw pa rin naman ang masusunod sa bagay na yan. Gusto ko lang kasing makatulong sana sa'yo. Salamat na lang, pero kaya ko naman ang sarili ko. Ang problema ko lang kasi si inay na wala nang ginawa kundi ang magbunganga. Naku, pagpasensyahan mo na lang ang inay mo. Maswerte ka pa nga eh, dahil kasama mo pa siya. Mas maswerte siguro ako kung mabait siya sa akin. May mga nalaman nga pala ako tungkol sa'yo. Baka isa rin yun sa dahilan kung bakit nagagalit ang inay mo. Alin doon? Yung hindi man lang ako nakatulong sa kanya? Bakit kailangan niya akong obligahin dahil lang sa pinag-aral niya ako? Obligasyon naman niya yun bilang ina. Mahirap lang kasi kayo kaya inaasahan niya na tutulungan mo sila. Wala na rin naman ako magagawa. Nandito ni. Kahit araw-araw pa nila akong sumbatan. Dahil tinalikuran ko sila, hindi naman na yun may babalik, no? Tsaka, maganda naman ang trabaho ng dalawa kong kapatid kahit hindi nakatapos. Ay, hindi ka pa rin pala nagbabago. Ayaw mo pa rin na pinagsasabihan ka. Araw-araw may bago ako nababalitaan tungkol kay Rhoda. Gaya ng araw na yon. Nagkukwento ang kapitbahay namin kay tatay na pinapalayas na raw ang kaibigan ko sa bahay ng ina. Dahil ayaw pa rin daw kasi maghanap ng trabaho. Puro pagpapaganda lang daw ang alam nitong gawin. Nagagalit na rin ang dalawang kapatid na gumagasto sa 3 anak nito. Nang makaalis ang kapitbahay namin, tsaka naman ako lumapit kay Itay. Napapailing pa ako dahil halata na tsismosa ang matandang babae. Hindi rin po halata na tsismosa si Aling Cheche ah. Wala kasing mapaglibangan kundi chismis. Inalok ko nga po si Rhoda nung manggaling siya dito. Kung gustong magtrabaho sa Italy. Pero ayaw daw niyang magpaalila eh. Mapili siya eh. Tinutulungan mo na nga siya. Siguro inaalala din niya ang gagastusin. Magagawan naman po yun ng paraan eh. Kung gugustuhin niya. Tayo nga nun, malaki rin ang nagastos at puro utang pa. Makaalis ka lang. Wala talaga siyang pangarap sa buhay. Naawa din kasi ako sa mga anak niya at kay Aling Pasing. Kahit naman maawa ka sa kaibigan mo, kung ayaw naman niyang tulungan ang sarili niya, wala rin. Gusto ko po siyang tulungan, Tay. Sa abot ng makakaya ko. Napakabait mo talaga, anak. Sana karapat dapat siya sa kabaitan mo. Nagmana lang po ako sa inyo ni Nanay. Hoy, tara na nga sa loob. Mainit na masyado dito sa labas. Tay, balak ko sanang puntahan si Tia Mira sa kanila. Nandun kaya siya ngayon? Kapag ganitong araw wala yun sa bahay niya. Ano ba ang sadya mo sa kanya? Makikipagkwentuhan lang po ako. Bukas ka na pumunta sa kanila. Alam ko na naiinip ka na. Tulungan mo na lang ako sa negosyo natin. Sige po. Kumusta naman po ang bakery niyo, Tay? Malakas naman. Palibasa nga kasi walang kalaban. At saka, masarap naman ang tinda nating mga tinapay. Lalo na yung malunggay pandesal natin. Sana dumating na si Dave dito. Naiintindihan ko na namimiss mo na siya. Ilang buwan na lang naman magkikita na kayo. At saka, lagi naman kayong magka-video call sa gabi Iba po kasi kapag sa personal Konting tiis na lang. Mabilis lang naman ang mga araw Maglibang ka na lang. Sa linggo, nag-aaya ang mga kapatid mo na kumain tayo sa labas. Sila na daw ang bahala. Nakakatuwa naman sila. Dati, sa akin sila laging nagpapalibre. Ngayon, sila na ang manlilibre sa atin. Gusto lang nilang makabawi sa lahat ng sakripisyo mo sa kanila.
Sulit naman ang lahat ng sakripisyo ko eh. Tinupad nila ang pangako na magtatapos sila. Wala na akong mahihiling pa. Maayos na ang mga buhay nyo. Pwede na akong sumunod sa nanay nyo. Tayo naman, wag nga kayong magsasalita ng ganyan. Kahit malalaki na po kami, kailangan pa rin namin kayo. Biro lang naman yun. Hindi po magandang biro yun. Baka pagalitan pa kayo ng mga kapatid ko kapag nalaman nila ang sinabi ninyo. Huwag mo na lang sabihin sa kanila. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako maghanda ng hapunan natin. Nagre-request si Miko ng adobong manok sa gata. Ang pagluluto na ng hapunan na naging banding namin ni Itay. Ang tatlo ko kasing kapatid may mga trabaho na. Minsan naman sa umaga sumasama ako sa bakery. Buhos man ang biyaya sa amin, lagi pa rin ako nakakaramdam ng lungkot. Siguro habang buhay ko na itong mararamdaman dahil sa pagkawala ni nanay sa amin. Dumating ang araw ng linggo. Ako ang pinapili ng mga kapatid ko kung saan kami kakain. Pagkatapos pinasyal din namin si Itay. Bago umuwi, dinalaw muna namin ang puntod ni nanay. Habang taimtim ako nagdadasal, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam o sila din. Mainit naman kasi ang panahon at hindi rin mahangin. Dahil pagod sa maghapon na pamamasyal at pakiramdam ko busog pa rin ako, hindi na ako naghapunan. Nakahiga lang ako nang tawagin ako ni Itay at sabihing nasa labas si Roda. Mabilis naman akong lumabas ng kwarto. Galing ako dito kanina. Sabi ni Aling Cheche, umalis nga daw kayong mag-aama. Saan kayo nagpunta? Namasyal lang kami. At saka dinalaw na rin ang puntod ni nanay. Hindi mo man lang ako niyaya. Naiinip na rin kasi ako sa bahay eh. Akala ko nga, kaya hindi ka pumupunta dito sa bahay dahil may trabaho ka na. Wala pa. Hindi lang ako nakakalabas dahil nga may sakit ang bunso ko. Kumusta na ang anak mo? Magaling naman na. Pwede na siyang pumasok bukas. Lumabas lang ako para makasagap ng sariwang hangin. Siguro, nag-away na naman kayo ng nanay mo, no? Araw-araw na lang. Nakakarindi na siya. Kung pwede lang sanang magpalit ng nanay eh. Iya. Sa dami ng sakripisyo ng nanay mo sa'yo, hindi naman yata tamang magsalita ka ng ganyan sa kanya kahit hindi niya naririnig. Sumusobra na din po kasi siya, Mang Adolfo. Nakakarindi na yung araw-araw na paninermon niya. Dapat nga masigit mong naiintindihan ang inay mo dahil nanay ka na rin. Naiintindihan ko naman po siya. Ang ayaw ko lang po ay yung ginagawa niyang paninermon. Minsan kasi nakausap ko nanay mo. Ang gusto niya makapaghanap ka ng trabaho para matulungan mo sila sa gastusin ng mga anak mo. Naghahanap naman po ako. Wala lang talaga akong mahanap. Sa panahon ngayon, Iha, hindi kailangan maging mapili sa trabaho. Hindi naman po ako mapili. Pagod na rin kasi ang nanay mo. Kung wala ka pang mahanap, sana ikaw nang nag-aasikaso sa mga anak mo. Iniintindi ko naman po sila. Gusto lang talaga akong hanapan ng butas ni nanay lagi para mapagalitan. Hangad ko na maging mabuti ang relasyon nyo na mag-iina. Ang mga anak mo kasi ang kawawa. Huwag po kayo mag-alala. Malapit nang magbagong kapalaran namin ng mga anak ko. O ano naman ang ibig mo sabihin, Iha? Kapag nakahanap po ako ng mayaman na mapapangasawa, Sa tingin ko, hindi ang pag-aasawa ng mayaman ang solusyon sa problema mo. Baka naman sakit lang ulo lang ang mapasok mo. pareho po talaga kayo ni nanay. Nagmamalasakit lang ako kaya ko yun sinabi. Hoy siya, maiwan ko na muna kayo. Tatay mo talaga, no? Mahilig din makialam eh. Ganun lang talaga si Itay. Hindi ka na kasi iba sa kanya, kaya pinapayuhan ka. May iba nga pala ako. Kailan darating ang boyfriend mo? Baka mapaaga ang pag-uwi niya. Pupunta rin kasi kami ng Cebu. Taga doon kasi ang pamilya niya.
Mabuti naman pinayagan ka pa ng itay mo na mag-asawa na. Bakit naman hindi ako papayagan ni Itay? Mawawalan sila ng bubuhay sa kanila eh. Kahit naman noon, hindi ako inobliga ni Itay na magtrabaho para sa kanila. Ako ang may gusto na mag-abroad para makatulong. Hindi ka aabot sa ganyang edad kung hindi silang inuna mo, no? Siguro may asawa at mga anak ka na rin ngayon. Baka nga hiwalay ka na rin katulad ko. Napangiti na lang ako sa sinabing yun ni Rhoda. Ang hirap palang makipagtalo sa gaya niya. Iniba ko na lang ang usapan namin. Napansin ko lang panay ang tanong niya tungkol kay Dave. Inisip ko masaya lang siya na magpapakasal na ako. Hindi siguro siya makapaniwala na sa edad kong 30 makakapag-asawa pa ako. Kinabukasan tinanghali ako ng gising. Mag-uumaga na kasi natapos ang video call namin ni Dave. Wala na ang mga kapatid ko at si Itay na lang ang naiwan sa bahay. Hindi po ba kayo pupunta ng bakery ngayon, Tay? Mamayang hapon na lang. Magpapasahod din kasi ako eh. Kumain ka na. Magkakape lang po ako. Parang busog pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Hindi naman sa nakikialam ako sa iyo, ha? Pero hindi ko na nagugustuhan ang sinasabi ng kaibigan mo. Narinig ko kasi ang iba pa niyang sinabi kagabi. Hindi ko nga rin po nagustuhan eh. Binaliwala ko na lang. Alam mo bang marami pang sinasabi ang nanay niya tungkol sa kaibigan mo? Tingin ko, hindi naman niya sinisiraan. Kung ano man po ang maling ginagawa ni Rhoda, sa kanya naman babalik yun. Sabi pa nga ni Pasing, pinapalayas niya na sa bahay. Basta maiwan ng mga bata, yung 2 anak naman niya kasi ang gumagasto sa mga anak ni Rhoda. Baka isa rin po yun sa dahilan kung bakit hindi siya mapilit na magtrabaho. Isa pa sa kinababahala ng ina, yung sinabi daw ni Rhoda na malapit nang umuwi ang boyfriend nito sa ibang bansa. Wala naman daw siyang alam na may karelasyon ng anak. Uso po kasi ang dating app ngayon. Baka doon niya nakilala. Baka nga sa foreigner siya swertihin. Sabi ni Pasing, Pinoy daw ang boyfriend ng anak. Kaya siya nag-aalala, baka hindi daw sinabi ni Rhoda na may 3 na siyang anak. Kapag nagkita po kami ni Rhoda, pagsasabihan ko siya bilang nagmamalasakit na kaibigan. Nasa kanya na yun. Kung tatanggapin niya o mamasamain niya. Ang gusto ko sanang mangyari, iwasan mo na lang siya. Tay naman, hindi naman yata tama na gawin ko yan. Tingin ko, mas kailangan niya ng kaibigan ngayon. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Baka kasi mamaya may gawin siya na hindi maganda. Ang sama naman ng tingin niyo kay Rhoda dahil lang sa mga pinagdaanan niya. Hindi yun ang basehan ko, kundi ang mga sinasabi ni Pasing. Baka naman po sa galit na rin kung ano-ano na ang nasasabi ni Aling Pasing sa anak niya. Huwag niyo pong basta paniwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Siguro nga. Basta kapag magkasama kayo, huwag ka masyado magtitiwala na magbigay ng impormasyon sa kanya. Tumango na lang ako kay Itay. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala. Napaisip tuloy ako na baka nga hindi tama ang pakikipaglapit ko kay Rhoda. Nakakaya naman kasi kung basta na lang ako iiwas sa kanya. Isang araw na isipan ko siyang yayain na kumain sa labas. Agad siyang pumayag at tuwan-tuwa pa. Pagkakataon ko na rin yon para mapayuhan ko siya. Huy, thank you ha. Akala ko hindi mo na ako yayayaing lumabas eh. Pasensya na. Marami lang kasi akong ginawa nitong mga nakaraang araw. Tsaka gusto ko ring magpahinga. Ang haba na nga ng pahinga mo. Ano pa bang pahinga ang gusto mo? Yung panghabang buhay? Iba kasi ang pagod kapag halos buong buhay mo, puro pagtatrabaho. Ikaw ang may gusto niyan eh. Pinili mo magtrabaho para sa pamilya mo. Dahil mahal ko sila. At handa akong magsakripisyo, mabigyan lang sila ng magandang buhay. Oo na, ikaw ng pinakamabait na anak at kapatid. Nakita mo naman, di ba? Hindi na sayang ang mga ginawa ko. Ngayon,
May pagkakataon na ako na sarili ko naman ang iintindihin ko. Dahil ba mag-aasawa ka na? Oo, Huwag ka muna masyadong magsaya, no? Hindi pa nga kayo kasali. Marami pa ang pwede mangyari. Rhoda, matagal na kami ni Dave. Bago ako umuwi dito sa atin, siniguro na namin na sa kasalan na papunta ang relasyon namin. Nakausap mo na ba ang pamilya niya? Oo, lagi ko silang nakakausap sa video call. Sa video call lang pala eh. Iba pa rin kapag personal mo silang nakakausap. Nung nasa Italy pa ako, ilang beses silang pumunta doon at nakasama ko naman sila. Ah, ganun ba? Siya nga pala. May nabalitaan ako na may boyfriend ka daw na nasa ibang bansa. Sino naman na nagsabi sa'yo niyan? Aminin mo na. Wala namang masama dahil wala kang asawa eh. Bago lang kasi kami eh. Kinikilala ko pa siyang maigi. Tama lang na kilalanin mo siya. Mahirap kasi kung papasok ka na naman sa isang relasyon. Kung kami ang magkakatuluyan, ako ng pinakamaswerteng babae. Kaya lang, may isa akong problema eh. Ano naman? May karibal kasi ako sa kanya. Naku, wag mong sabihin na may asawang lalaking sinasabi mo. Wala siyang asawa. Eh kung ganun, girlfriend? Wag na nga natin siyang pag-usapan. Huy Rhoda, paalala lang ha. Kung alam mong may sabit na kahit hindi pa kasal, wag ka nang umeksena. Alam mo naman ang karma, digital na rin ngayon. Isipin mo rin sana ang mga nangyari sa'yo dati. Nang mga sumunod na araw, hindi nagpapakita si Rhoda. May pagkakataong pinuntahan ko siya sa kanila pero sabi ni Aling Pasing natutulog pa. Pero may palagay ako na ayaw lang niya akong harapin. Hindi ko alam kung hindi niya nagustuhan ng sinabi ko noon o dahil sa pagtanggi ko na pautangin siya. Medyo may kalakihan kasi ang hinihiram niya. At alam kong hindi na niya yung maibabalik dahil wala siyang trabaho. Dinalaw ko na lang ang mga pinsan ko sa bahay nila at nakipagkwentuhan ako. Habang nakikipag-usap ako sa mga lalaki kong pinsan, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko kasi may mga matang nagmamasid sa akin. Wala naman akong ibang taong nakikita. Ang pinakakakaibang nangyari sa araw na yon ang hindi pagtawag ni Dave na ipinagtataka ko. Hindi rin siya nagchat-chat sa akin kahit online naman siya. Hoy, baka abala lang ang boyfriend mo. Alam mo naman ang trabaho ng nurse. Kilala ko po kasi si Dave. Kahit gaano siya kaabala sa ginagawa niya, gagawa siya ng paraan para ma-chat ako. Online naman po siya ngayon eh. Maghintay ka pa hanggang bukas. Kapag hindi pa siya nagparamdam sa'yo, ay saka mo tawagan. Ganun na nga po ang gagawin ko. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Wala naman siguro. Dahil kung meron, sinabi na sa'yo ng mga kakilala mo doon o kaya tinawagan ka na ng pamilya niya. Sa bagay nga po, masyado lang akong nag-aalala dahil ito ang unang beses na hindi siya tumawag. Huwag ka masyadong mag-alala. Ikaw din ang maapektuhan yan. Oo nga po, hindi ko lang maiwasan. Ay, maiba nga pala ko. Hindi na yata pumupunta rito ang kaibigan mo. Pinuntahan ko nga po siya sa kanila kanina eh. Sabi ni Aling Pasing natutulog pa. Pero may palagay ako na ayaw lang niya akong harapin. May pinagkagalitan ba kayo ni Rhoda? Hindi ko po kasi alam kung ano ang ikinagagalit niya eh. Kung yung pagpapayo ko sa kanya ang minasama niya o yung hindi ko pagpapahiram sa kanya ng pera. Nanghihiram siya ng pera sa iyo wala naman siyang trabaho. Anong ibabayad niya? Yun na nga po ang iniisip ko. May kalakihan pa naman ang hinihiram niya. Saan daw niya gagamitin? Hindi po niya sinabi kung saan gagamitin eh. Ay, hayaan mo na. Kung dahil lang doon magagalit siya, hindi mo siya tunay na kaibigan. Baka po importante rin, kaya siya nanghihiram ng pera. Duda ako dyan. Kung gusto niyang magkapera, maghanap siya ng trabaho. Tingin ko nga po, ayaw niya talagang magtrabaho.
Gusto lang din niya yung magkapera na hindi pinaghihirapan. Hoy, napansin mo na rin. Kaya hindi na nakakapagtaka kung galit sa kanya ang ina at mga kapatid. Ayoko na nga muna siyang isipin. Bahala siya kung ayaw na niya akong maging kaibigan. Marami ka namang totoong kaibigan eh. Hayaan mo na siya. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nag-chat ulit kay Dave. Sa pagkakataong yun, nabasa na niya ang mga chat ko pero hindi man lang nag-abalang mag-reply. Sinubukan ko rin na tawagan siya pero ayaw niyang sagutin. Naiiyak na ako ng mga oras na yun dahil hindi ko alam ang problema niya. Matuloy na lumipas ang 1 linggo na hindi kami nagkakausap ni Dave. Nag-chat din ako sa nanay niya pero kahit sila nagtataka din. Dahil hindi rin daw sila kinakausap ng anak. Saktong 10 araw nag-chat si Dave. Tinatapos na niya ang relasyon namin. Nanginginig pa ang kamay ko na tinawagan siya. Buti naman sinagot na niya. Dave, bakit bigla ka naman na nagdesisyon ng ganyan? Ano bang problema? Nagtatanong ka pa? Akala mo siguro dahil magkalayo tayo, hindi ko na malalaman ang ginagawa mo. Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kaya pala gustong-gusto mong umuwi sa inyo para magkita na kayo ng lalaki mo. Ano? Lalaki ko? Ano ba yung sinasabi mo? Hanggang kailan ka ba magsisinungaling, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo. Sinira mo ng tiwala ko sa'yo. Huwag ka nang umasa na pakakasalan pa kita. Dave, mag-usap naman tayo. Nag-uusap na tayo. Hindi na matutuloy ang kasal. Dave, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Matagal na nating plano to. At yung binibintang mo sa akin, hindi naman totoo yun eh. Napakasinungaling mo talaga. May mga litrato akong natanggap habang nakikipaglandian kasi ibang lalaki. Maniwala ka sa akin, hindi totoo yan. Wala akong lalaki, kundi ikaw lang. Hindi na ako magtataka kung habang nandito ka, may iba ka pang lalaki. Sabihin mo nga kung sinong nagsabi sa'yo na may lalaki ako. Ang nagsabi sa akin noon malapit sa'yo at alam ang bawat ginagawa mo. Isa ba sa mga kaibigan natin? Sabihin mo na kung sino sa kanila. Hindi na mahalaga kung sino nagsabi. Hindi na rin naman mababago ang ginawa mo eh. Nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil kung hindi, may kakasal ako sa isang babae hindi makontento sa isang lalaki. May karapatan akong malaman kung sino ang nagsabi sa'yo dahil sinisira niya tayo. Doon ka na lang sa lalaki mo. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Dave, mas nagtitiwala ka pa ba sa kanya kaysa sa akin, ha? Kilala mo ko. Matagal ang pinagsamahan natin. Akala ko lang kilala na kita, pero hindi pala. Kaya pala gusto mo na kapag kasal na tayo, nandito ako habang ikaw nandyan. Para nga naman malaya na kayo ng lalaki mo. Sinabi na ngang wala akong lalaki. Baka naman ayaw mo lang na ituloy ang kasal natin. Kaya ginagawan mo ako ng kwento. Huwag mo na nga akong binabaliktad. Kasalanan mo kung bakit tayo maghihiwalay. Ikaw ang sumira ng relasyon natin. Dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan. Mas gusto mo pang maniwala sa ibang tao. Nang matapos ang tawag, napatulala na lang ako habang umiiyak pa rin. Iniisip ko kung sino ang nagsabi kay Dave na may lalaki ako. Lahat ng mga kaibigan ko sa Italy malapit din sa kanya. Lahat sila umaasa at masaya sa plano naming pagpapakasal. Pinalipas ko muna ang ilang sandali bago ko sila tinawagan isa-isa. Lahat sila nagulat sa sinabi ni Dave sa akin. Nangako pa sila nakakausapin ng boyfriend ko. Bala ko sanang tawagan ulit si Dave pero nagulat akong nakablock na ako sa kanya. Kinapalan ko na rin ang mukha ko at nagchat ako sa nanay niya. Pati ito galit sa akin. Paano ko raw nagawang pagtaksila ng anak niya? Nakita daw niya ang mga litrato.
sigurado daw sila na hindi yun edited. Sinabihan pa ako na wag nang manggulo. Kahit anong paliwanag ko, hindi na niya ako pinakinggan. Sa isang iglap nasira ang lahat ng plano ko dahil lang sa kasinungalingan ng isang tao. Bakit ang dilim ng buong bahay? Nakalimutan yata nilang magbukas ng ilaw. Angeline! Anak! Oh, Angeline! Ano nangyari? Bakit ang gulo ng kwarto mo? Nilooban ba tayo? Hindi po, Tay. Uy, bakit ka umiiyak? Paano mo ipapaliwanag ang kalat dito? Huwag mong sabihin na ikaw may gawa nito. Hindi ko lang po kasi napigilan ang sarili ko eh. Aayusin ko naman ang mga yan. Hayaan mo na muna ang mga kalat na yan. Sabihin mo muna kung bakit ka umiiyak. Kasi po, Tay, kausap ko kanina si Dave. Nakipaghiwalay na po siya. Hindi na po tuloy ang kasal namin. Ano? Bakit daw? Pinagbintangan niya ako na may ibang lalaki. Meron daw siyang ebidensya. Sino daw ang nagsabi sa kanya? Isang taong malapit daw sa akin. Kasi alam niya ang mga ginagawa ko. Tawagan mo si Dave. Gusto ko siyang makausap. Nakablock na po ako sa kanya. Hindi ko na siya makontak. Nasaan na daw yung ebidensya na sinasabi niya? Hindi na po niya na-send sa akin. Baka naman gumagawa lang siya ng dahilan para umatras sa kasal ninyo. Naisip ko nga po yun eh. Kaya po tinawagan ko ang nanay niya. Pero galit din sila sa akin. Bakit ba mas pinaniniwalaan pa nila ang taong yun kesa sa'yo? Hindi ko po alam. Iniisip ko kung sino sa mga kaibigan ko ang siniraan ako kay Dave. Lahat naman kasi malalapit sa akin eh. At masaya sa relasyon namin. Baka merong naiinggit sa'yo na hindi mo alam. Naguguluhan po ako ngayon, Tay. Hindi ko alam kung paano maaayos ang relasyon namin ni Dave kung magkalayo kami. Ang magagawa mo lang ay ang maghintay. Baka sakaling matauhan si Dave at siya na mismo ang tatawag ulit sa'yo. Kung sino man ang taong yun, hindi ko siya mapapatawad sa pagsira niya sa kaligayahan ko. Walang araw na hindi ako umaasa na tatawagan pa rin ako ni Dave. Pero lumipas na ang ilang araw, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Ganon din ang mga kaibigan ko sa Italy. Hindi ko alam kung mas paniniwalaan pa nila si Dave kesa sa akin. Nagkukulong lang ako sa kwarto ko. Si tatay at mga kapatid ko naman walang ginawa kundi silipin ako. Hindi ko naman sila masisi kung nag-iisip sila na baka kung anong gawin ko. 1 buwan na rin ang nakakalipas. Sa palagay ko'y hindi ka talaga minahal ni Dave. 3 taon po kaming may relasyon ni Dave. Imposible po na hindi niya ako minahal. Baka hindi ganun kalalim ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya ganun kabilis ka lang niyang pinakawalan. Siguro nga po. Ay, kalimutan mo na si Dave. Madali lang po yung sabihin. Pero mahirap gawin.
Alam ko naman. Mabuti pa, tulungan mo na lang ako sa bakery natin. Huwag kang magmukmok dito sa bahay. Sige po, Tay. Sasama ako sa inyo bukas. Iniisip nga ng mga kapatid mo na mag-outing tayo para malibang ka. Pakisabi na lang po sa kanila na ayoko. Sayang lang ang gastos eh. Hindi rin naman po ako mag-i-enjoy dahil nasa isip ko ang nangyari sa akin. Ay, sige. Sasabihin ko sa kanila na sa susunod na lang. Salamat po, Tay. Alam ko na ginagawa niyo ang lahat para maging masaya lang ako. Kaya ko naman. Kailangan ko lang po ng panahon. Kapag kailangan mo na makakausap, nandito lang kami ng mga kapatid mo. Opo, Tay. Ay, lumabas ka na muna. Nagluto ako ng pansit. Hindi pa po ako nagugutom eh. Kahit kumain ka lang ng kaunti, tignan mo, ang payat mo na. Sige na nga po. Lalabas na ako. Pinagbigyan ko na lang si Itay kahit wala akong ganang kumain. Nang mapadaan nga ako sa malaking salamin sa sala, nakita ko ang refleksyon ko. Na malaki na nga ang ibinawas ng timbang ko. Nangangalumata na rin ako dahil hindi makatulog sa gabi. Gusto ko man ibalik ang dating ako, hindi ko pa alam kung kailan. Parang nawalan na kasi ko ng gana sa lahat ng bagay. Kahit mabigat ang pakiramdam, maaga pa rin akong bumangon para sumama kay Itay sa bakery. Doon ko na lang itinuon ang buong atensyon ko. 1 linggo na ako sa bakery nang biglang sumulpot si Rhoda. Angeline! Nandito ka na pala sa bakery ninyo? Oo. Tinutulungan ko si Tatay. Eh bakit parang pumayat ka yata? May problema ka ba? Oo, meron nga. Ganun ba? Wala pa namang namimili. Mag-usap muna tayo. Wala na kasi kami ni Dave. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Ha? Bakit naman? Meron daw akong ibang lalaki dito. Eh meron nga ba? Wala akong lalaki. Maniwala ka. Eh kung ganon, baka dahilan na lang niya yun. Yun nga rin ang iniisip namin ni Tatay eh. Sabi ko naman sa'yo huwag kang pakakasiguro. Marami pang pwedeng mangyari. Oo nga. Masyado lang talaga akong nagtiwala sa kanya. Eh di kakalimutan mo na lang siya? Wala naman akong magagawa eh. Tinapos na niya lahat. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na patunayang inosente ako. Makakahanap ka pa naman ng ibang lalaki na magmamahal sa'yo. Hindi ko pa yan naiisip sa ngayon, Rhoda. Kumusta ka na nga pala? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Busy kasi ako. May trabaho ka na ba? Wala pa. Kung ganun, ano o sino ang pinagkakaabalahan mo? Eh sino pa ba? Di yung boyfriend ko na taga ibang bansa. Sabi ko nga sa kanya, magbakasyon naman siya. Masaya ako para sa'yo. Mukhang nahanap mo na ang lalaking para sa'yo. Sabi ko naman sa'yo ako ang panalo sa huli. Ibang klase ka rin no? Hindi mo man lang inisip na may maaapakan ka. Ganito talagang labanan pagdating sa pag-ibig. Sana makilala ko naman siya. Oo. Kapag natuloy siyang pumunta dito sa atin, iimbitahan ko siya sa bahay namin. O paano? Tsaka na lang tayo magkwentuhan Ang dami ko pa kasing gagawin Minsan punta ako sa inyo para mahabang usapan natin. Tumangulang ako. Bago umalis, bumili muna si Rhoda ng 10 pirasong pandikoko. Wala naman talaga akong gagawin. Bigla lang kasing bumigat ang pakiramdam ko nang malaman na masaya ang kaibigan ko habang nagdurusa ako. Hindi ko lang maiwasan na mainggit sa kanya. Matulin na lumipas ang mga araw. Dahil sa kaabalahan ko sa bakery, hindi ko na malayan na unti-unti ko na nakakalimutan na nangyari sa amin ni Dave. May mga gabi na naaalala ko pa rin siya. Pero dahil sa pagod sa maghapon, nakakatulugan ko na ang pag-iisip sa kanya.
Isang araw naabutan ko si Aling Pasing sa bahay pero paalis na rin siya. Bumati pa ang matandang babae bago naglakad palayo. Tay, ano pong ginagawa ni Aling Pasing dito? Isinauli yung perang hiniram niya sa akin nung 1 linggo. Nagkasakit kasi yung isang apo niya at naospital. Ganun po ba? Wala po ba kayong napag-usapan na iba? Ay, nagkwentuhan nga kami sandali. Nabanggit niya na nagpapadala naman daw yung boyfriend ni Rhoda. Pero hindi naman daw nagbibigay sa kanya. Katwiran daw sa kanya lang daw yun. Makasarili talaga si Rhoda. Sinabi mo pa. Kapag nga raw nakikipag-usap, nagkukulong sa kwarto. Ayun pala, akala nung lalaki, dalaga pa siya at walang anak. Nagawa pa niyang magsinungaling talaga. Saang bansa daw naroon yung boyfriend? Hindi alam ni Pasing eh. Ang alam niya, isang nurse ang lalaki sa malaking ospital. Pagkakataon nga naman. Pareho pa ng propesyon ni Dave. Sa malaking ospital din siya nagtatrabaho eh. Oo nga no. Ngayon ko lang naisip. Ang ganda nga po ni Rhoda nung magkita kami sa bakery. Halatang in love siya. Wala namang problema kung ma-inlove siya eh. Ang sana lang, hindi niya tinatago ang mga anak niya. Labas na po tayo ron. Bahala na siya. Oo nga. Mukhang nagiging okay ka na ha? Tama kayo, Tay. Kapag busy pala mas madaling makalimot. May kirot pa rin po pero hindi na tulad ng dati. Balang araw, kahit konting kirot, hindi mo na mararamdaman. Teka lang po, Tay Titingnan ko lang itong cellphone ko. Nag-chat kasi sa akin yung kaibigan kong Pinay sa Italy. May isesend daw kasi ng mga litrato na sinasabi ni Dave ng pagtataksil ko. Bakit ngayon lang niya ipapadala sa iyo mga litrato? Ngayon lang po kasi ipinakita sa kanila ni Dave Nahihiya daw po kasi ito na ipakita sa kanila. Sakto namang pagbukas ko ng cellphone, nagchat na ang kaibigan kong si Leila. Matinding kaba ang nararamdaman ko habang tinitignan ng mga litrato. At may kasama pang maiksing video na nakikipagtawanan ako sa isang lalaki. Nanginginig ang kamay ko na inabot yun kay Itay. Kahit siya nagulat sa nakita. Oh, paano kayo nakuna ng litrato ng pinsan mong si Dindo? Ito ba ang sinasabi niyang ebidensya na may lalaki ka raw? Hindi ko po alam kung paano kami nakuna ni Kuya Dindo at pinadala pa talaga kay Dave para siraan ako. Ibig sabihin, nasa paligid lang natin ang gumawa nito. Sino kaya sa mga pinsan ko ang gumawa niyan? Baka naman hindi sila ang may gawa. Kilala ko mga pinsan mo mula pagkabata, hindi nila magagawang siraan ka sa boyfriend mo. Wala naman pong nakakaalam nung mga panahon na nagpupunta ako sa kanila para magkwentuhan. Ginamit pa talaga nila ang pagiging malapit ko kay Kuya Dindo. Alam nila kung paano kami magharutan mula bata kami. Wala ka bang napansin na may kumuha sa inyo ng litrato nun? Wala po. Sobrang saya namin nun Parang bumalik nga kami sa pagkabata Kung ganon, lihim ang pagkuha sa inyo ng litrato. Kailangan kong malaman kung sino siya. Ano ba ang nagawa kong kasalanan sa kanya para gawin niya to sa akin? Huwag mo munang pagbintangan ng isa sa mga pinsan mo. Hindi naman po ako basta gagawa ng hakbang na pwedeng pagmulan ng gulo. Pero gusto ko nang malaman kung sino siya. Malalaman din natin kung sino ang taong yun. Sisiguruhin ko na magbabayad siya ng malaki sa akin. Pinaliwanag ko sa kaibigan ko na pinsan ko lang si Kuya Dindo. Sinend ko rin ang mga litrato namin nung bata pa ako hanggang sa lumaki kami. Nangako din ng kaibigan ko na kakausapin nila si Dave, pero pinigilan ko. Hayaan na lang kako. Tutal naman hinusgahan na niya ako. Dahil sa pag-iisip, puro palpak ang nagagawa kong trabaho sa bakery. Kaya nagpaalam na lang ako kay Itay na hindi na muna ako pupunta sa mga susunod na araw. Pinayagan naman niya ako.
Mang Adolfo, wala po yata si Angeline ngayon. Hindi kasi maganda ang pakiramdam niya. Dahil pa rin po ba sa pakikipaghiwalay ng boyfriend niya sa kanya? Masyado niya talagang dinibdib, ano? Wala na naman sa kanya yun. Ang hindi lang niya matanggap na kaya sila nagkahiwalay dahil sa paninira ng taong malapit sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Yung tao kasing yun, nagpadala ng mga litrato nilang magpinsan. Inakala tuloy ni Dave na lalaki siya ng anak ko. Ganun po ba? Ang sama naman pala ng taong yun. Oo nga eh. Alam ko na nga agad na dahil sa inggit kaya niya nagawa yun. Meron na po kayong pinaghihinalaan? Wala pa sa ngayon. Baka hindi na rin namin alamin. Tutal naman, wala na sila ni Dave. Ayaw na rin pala makipagbalikan ni Angeline? Labis kasi siyang nasaktan dahil pinakita lang ni Dave na wala siyang tiwala sa kanya. Kahit sino naman po siguro mapunta sa sitwasyon ni Angeline, ganun din po ang gagawin. Hindi rin kasi ang tipo ng anak ko ang maghahabol sa lalaki. Sabi ko nga po sa kanya, makakahanap rin siya. Malay nyo, taga rito lang ang mapapangasawa niya. Ay, maiba ka nga pala ako. Kumusta na kayo ng boyfriend mong nagtatrabaho sa ibang bansa? Ayos naman po kami. Saan bansa nga ba siya? Ang nabanggit lang kasi ng nanay mo nurse siya. Sa Italy po siya. Ang pagkakataon nga naman Nurse din sa Italy si Dave. Baka nga sa isang ospital pa sila nagtatrabaho. Naku, malabo po yun. Ang lawak kaya ng Italy. Sa bagay nga. Sige po mga Adolfo, aalis na ako. Naalala ko may gagawin pa nga pala ako. Sige, mag-iingat ka. Pakisabi sa nanay mo, magkwentuhan naman kami sa ibang araw. Pag-uwi sa bahay ni Itay, agad niyang binanggit ang naging pag-uusap nila ni Rhoda. Dahil wala pa rin ako sa mood, hindi ko pinapansin ang sinasabi niya. Nakuha lang niya ang atensyon ko nang sabihin niyang baka si Rhoda ang nagtraidor sa akin. Bakit naman po siya ang naisip niyo? Dahil ang nurse at nasa Italy din nagtatrabaho ang boyfriend niya. Hindi lang yun. Dahil noon pa, ganyan na ang gawain niya dito sa lugar natin. Kaya malaki ang posibilidad na siya nagpadala ng mga litrato niyo ni Dindo dun kay Dave. Anong gagawin ko, Tay? Kukumprontahin ko ba siya? Hindi muna sa ngayon. Wala pa tayong ebidensya. Paano kaya sila nagkakilala? Maraming paraan, anak. Lalo na kung inalam ng ahas mong kaibigan ang Facebook account niya. Paano niya nagawa to sa akin? Kahit matagal kaming hindi nagkita, hindi nagbago ang turing ko sa kanya bilang kaibigan. Sinabihan na kita na hinay-hinay ka sa pagkukwento sa kanya ng tungkol sa buhay at mga plano mo. Hindi ko naman kasi alam na gagawin niya to sa akin Siguradong lalapit pa siya sa'yo, kaya maging maingat ka na. Ano pa ang nagawa ko sa kanya para gantihan niya ako? Hoy, hindi naman kailangang may gawin kang masama sa kapwa mo para gawang kanya ng masama. Sapat na ang matinding inggit. Kung tutuusin naman, mas nakalalamang siya sa akin. Hindi lang niya kasi ginamit ang utak niya. Kung alam ko lang na mangyayari ito, noon pa sana, pinigilan na sana kita na muling makipagkaibigan sa kanya. Sana, sinunod ko ang kutob ko. Hindi naman po kayo nagkulang ng paalala sa akin Kahit na, hindi ko pa rin maiwasan na sisihin ang sarili ko. Pinilit ko na lang maging masigla sa harapan ni Itay para hindi siya maapektuhan sa nangyayari sa akin. Kahit ang hirap magpanggap na ayos lang. Nang mga sumunod na araw, mas lalo kami naging abala. Kaya walang pagkakataon na magmukmuk ako sa kwarto ko. Ang katabing lote kasi namin na nabili ni Itay may 2 taon nang nakakalipas, balak na niyang patayuan ng paupahan. Kaya habang siya ang nag-aasikaso sa mga taong gagawa, ako naman muna sa bakery namin. Noon lang din kami nagkita ni Rhoda.
Sa pagkakataong yun, parang may pader na akong inilagay sa pagitan namin. Galing ako sa inyo. Sabi nga ng itay mo nandito ka nga raw. Bakit nga pala pinalilinisan ng tatay mo yung lote sa tabi ninyo? Matagal na yung nabili ni Itay. Patatayuan namin ng paupahan. Ganun ba? Nabili niyo na pala yun? Hindi na talaga kayo mapigilan sa pag-asenso, no? Oo naman. Mula nung mag-abroad ako, unti-unti nang natupad ang pangarap namin. Mabuti na lang din, marunong ding humawak ng pera si Itay. Hindi na sayang ang pinapadala ko sa kanya. Masarap ding anihin ang sariling pinaghirapan. Ay, totoo yan. Wala namang nakakatawa. Ano nga pala ang bibilhin mo? Masyado ka namang seryoso. Apektado ka pa rin ba sa nangyari sa inyo ng boyfriend mo? Hindi na. Pero hindi ko kakalimutan ang gumante. Lalo na dun sa sumira sa akin. Sa paanong paraan ka naman gagante, Aber? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa tiya Mira ko? Ang nakababatang kapatid ni Inay? Tungkol ba sa pagiging mangkukulam niya? Di ba hindi naman totoo ang chismis sa kanya? Totoo ang usap-usapan tungkol sa kanya, Roda. Hindi mo naman siguro gagawin ang iniisip ko. Ano sa palagay mo? Sinabi ko na sa'yo na gaganti ako, di ba? Malaking kasalanan sa Diyos ang gagawin mo kung sakali, no? Mas malaki ang kasalanan na ginawa sa akin ng taong yun. Aalis na pala ako. May inuutos pa pala sa akin si nanay. Nasundan ko na lang ng tingin ng paglayo ni Roda. Ramdam ko rin na matinding takot niya sa sinabi ko tungkol kay Tia Mira. Lalo tuloy ako nagpuyo sa galit na baka siya nga ang nang-ahas sa akin. Nang mga sumunod na araw, hindi na ulit nagpakita ang kaibigan ko. Nararamdaman ko rin na hindi na siya ulit pupunta sa bahay o kahit dito sa bakery. Gusto ko sanang kalimutan na ang lahat pero hindi ako matahimik. Hindi ko matanggap na sa ganung paraan natapos ang relasyon namin ni Dave. Nang araw na yon, maaga akong umalis sa bakery. Balak kong puntahan si Roda sa kanila bago umuwi pero nagbago ang isip ko. Baka kasi hindi ako makapagpigil. Dumiretso na lang ako sa bahay. Naabutan ko si Itay na nakaupo at tila napakalalim ng iniisip. Tay, may problema po ba? Galing dito si Pasing kanina. Ano po ang sadya niya? Umamin na siya sa akin. Ano po ang inamin niya sa inyo? Si Dave nga raw ang tinutukoy ng anak niya na boyfriend. Ano po? Patawarin mo na daw si Roda. Huwag mo na daw siyang ipapakulam. Kinunsinti pa niya ang anak niya. Ilang beses naman daw niyang pinagsabihan ng anak niya pero hindi daw nakikinig sa kanya. Kasalanan din daw niya kung bakit naisipan ni Roda na agawin sa iyo si Dave. Wala na raw siyang ginawa kundi ikumpara siya sa iyo. Hindi dahilan yon para gawin niya yon. Ayun nga ang sabi ko kay Pasing eh. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. O saan ka pupunta? Magtutuos kami ng babaeng yon. Pagdating sa bahay ni na Aling Pasing, nasa labas si Roda. Akmang papasok siya sa loob nang hilahin ko ang mahaba niyang buhok. Aray! Ano ba? Gusto mo bang magtago, ha? Ahas ka? Paano mo ito nagawa sa akin, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Galing sa bahay ang nanay mo at inamin na niya ang lahat. Pinagkatiwalaan kita, Roda. Tapos ito lang ang gagawin mo? Oo na! Ako na may gawa nun. Wala ka na rin magagawa eh. Hindi na makikipagbalikan sa'yo si Dave. Sirang-sira ka na sa kanya at sa pamilya niya. Dahil sa kagagawan mo. Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Para gawin mo to sa akin, ha? Wala! Nagkataon lang na inuulan ka ng swerte. Nasa iyo ng lahat, pati gwapo at maperang boyfriend. Kung ano man ang meron ako, pinaghirapan ko yon. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas ko sa ibang bansa. Hindi lang swerte. May kaakibat din tong pagsisikap at tiyaga.
Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo na mababawi si Dave. Sa'yo na siya! Pero aanihin mo naman ang galit ko! Hindi mo ako matatakot. Kahit ipakulam mo ako sa tiyahin mo, hindi na rin magkakabisa ang sumpa niya. Nakikita mo ba itong medalyon na to, ha? Galing ito sa magaling na albularyo. Huwag kang pakasisiguro sa hawak mong medalyon. Lingid kay Rhoda, matagal na akong lumapit kay Tia Mira. Patagal na nitong naisagawa ang orasyon. Kahit ilang albularyo pa ang lapitan niya, hindi agad mapapansin ang sumpang nakabalot sa kanya. Dahil tanging hudyat ko lang ang magpapabisa rito. Isang imbing ngiti ang iniwan ko kay Rhoda. Tsaka ako naglakad palayo. Nang sumunod na araw, nabalitaan namin na nagkasakit si Rhoda. Walang makapagpagaling dito. Ilang beses na rin bumalik sa bahay si Aling Pasing pero hindi namin siya hinaharap. Naawa ako kay Pasing pero hanggang ngayon nagmamatigas pa rin ang anak niya. Pinagkalat pa nga niya na si Tia Mira ang kumukulam sa kanya. Walang basta maniniwala sa kanya. Hindi naman nila kayang patunayan na mangkukulam si Mira. Pero hindi mo na dapat yun sinabi kay Rhoda. Alam ko naman po kasi na walang maniniwala sa kanya eh. Kita nyo nga, sa atin pa rin ang simpatsya ng mga tao. Dahil alam nila na ako ang tunay na biktima dito. O ikaw naman talaga. Kaya tama lang ang ginawa ko sa kanya. Magdusa siya habang buhay. Matindi ka ring magalit gaya ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Lagi rin niyang takbuhan noon si Mira. Meron na rin bang napakulam si nanay? Oo, nung hindi pa kami nagkakakilala. Pero nang magsama kami, mas pinili na lang namin ang mamuhay ng tahimik. Sa palagay niyo po, mali ba ang ginawa ko kay Rhoda? Kasalanan man ang ginawa mo, pero minsan kasi dahil na rin sa kasakiman ng ibang tao, kaya tayo nakakapaghiganti. Ang gusto ko, ikaw mismo ang makaalam kung hanggang saan lang dapat aabot ang paghihiganti mo. Lalabas lang po muna ako. Gusto ko lang makasagap ng hangin. Gusto ko ring makapag-isip. Pinuntahan ko ang mga pinsan ko para makipagkwentuhan. Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam ko. Masayahin ang mga pinsan ko, alam kong mapapatawa nila ako. Angeline! Angeline! Wala dito ang anak ko. Bakit ba basta ka na lang pumapasok dito? Saan po siya nagpunta? Hindi ko alam. Umalis ka na. Mang Adolfo, tignan niyo naman po ang nangyari sa akin. Hindi po ako buntis pero ang laki po ng tiyan ko. Tignan ninyo ang mukha ko at balat. Maawa naman po kayo sa akin. Patigilin niyo na si Angeline sa pagpapakulam sa akin. Akala ko ba may pangontra ka na sa kulam? Bakit hindi yata tumatalab sa'yo? Nagmamakaawa naman po ako sa inyo, Mang Adolfo. Parating na po sa isang linggo si... Oh, bakit natigilan ka yata? Gusto mong bumalik sa dati dahil parating na si Dave? Wala naman na sila ni Angeline. Ako na ang gusto ni Dave at hindi na siya. Tanggapin niya na lang kasi. Maghanap ka na lang ng albularyo na magpapagaling sa'yo. Wala nga po akong mahanap. Umalis ka na, bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Ang dapat sa inyo, umalis sa lugar na ito. Pamilya kayo namang kukulam. Mga salot kayo! Madilim na nang makauwi ako sa amin. Nawili kasi ako sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Kahit papano nakalimutan ko ang problema ko. Sinabi naman ni Itay na nanggaling sa bahay si Rhoda. Wala na sana akong balak makinig. Pero natigilan ako nang sabihin niya na darating si Dave sa isang linggo. Ano po? Darating na si Dave? Yun ang sinabi ni Rhoda. Tamang-tama pala ang itsura niya para sa pagkikita nila ni Dave. Huwag na siyang aasa na babalik pa siya sa dati. Yun nga ang sinabi ko.
Hindi ko nga alam kung matatawa o maaawa ako sa kanya. Ang laki kasi ng tiyan niya at puro bukol ang buong mukha at katawan. Ang layo na ng itsura niya sa dati. Yun na ang karma sa ginawa niya sa akin. Magtapat ka nga sa akin. Mahal mo pa rin ba si Dave? Hindi naman po ganun kadali na maglalaho ang pagmamahal ko sa kanya. Kung talagang gusto niya si Rhoda, bahala po sila. Hindi ako maghahabol. Pero hindi ko babawiin ang ginawa ko sa babaeng yun. Habang nag-uusap kami ni Itay, dumating naman si Rhoda. Pinasadahan ko siya ng tingin. Tama nga ang sinabi ni Itay. Ang layo na ng itsura niya sa dati na may makinis na balat. Para din siyang nakalunok ng malaking pakwan dahil sa laki ng tiyan niya. Alam ko na lihim mong pinagtatawanan ng itsura ko. Hindi ka ba naaawa sa akin, ha? Ikaw ba naawa sa akin? Nung traidorin mo ko, ha? Dahil lang sa inggit, Rhoda, nagawa mong sirain ang buhay ko. Sa palagay mo kaya, magiging masaya ka habang buhay? Para kang nauubusan ng lalaki. Desperada na kasi ako kaya ako yung nagawa. Nakikiusap naman ako sa iyo, Angeline. Maawa ka sa akin. Hirap na ako. Wala akong magagawa sa kalagayan mo. Kausapin mo ang Tia Mira mo. Bawiin na ka mong sumpa sa akin. Wala na si Tia Mira ko sa lugar natin. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ano? Eh di, habang buhay na lang akong ganito. Ginusto mo yan, di ba? Kaya yan ang karmang nararapat sa'yo. Paano na to? Paano ka magugustuhan ni Dave? Diyan mo nga siya masusubukan eh. Kung hanggang saan ka niya mamahalin. Hindi niya ako pwedeng makita ng ganito. Masisira ang plano ko. Wala ka na talaga sa tamang katinuan. Mabuti pa, umalis ka na. Nakatungo ang ulo habang umiiyak na umalis si Rhoda sa bahay namin. Ako naman pumasok na lang sa kwarto ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Noon lang ulit ako nagbukas ng messenger. Ang daming chat ng kaibigan ko na nasa Italy. Kahit hindi daw ako pumayag, kinausap nila si Dave tungkol sa bintang sa akin na pagtataksil. Nasa lalaki na daw ang desisyon. Sa totoo lang nagpapakatatag lang ako para kay Itay at sa mga kapatid ko. Pero malapit na rin akong bumigay sa problema na hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Mas matindi pa kasi ito sa naranasan ko nung nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Sana lang malampasan ko tong pagsubok na to sa buhay ko. Lumipas ang 2 linggo, hindi na rin nagpunta sa bahay si Rhoda. Balita namin kung saan-saan ito dinadala ng ina para ipagamot. Sa ginagawa nila, lalo lang lumulubha ang sakit nito. Hindi na rin ako naglalabas ng bahay maliban na lang kung pupunta ako sa bahay ng mga pinsan ko. Isang hapon nagulat ako sa kasama ni Itay. Ilang sandali rin ako natigilan. Hindi kasi ako sigurado kung totoo ba ang nakikita ko. Saktong nagtatanong siya sa may bakery, kaya isinama ko na siya rito sa atin. Kumusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon na ako nakarating. Ayos lang naman ako. Pero ako ba talaga ang pinuntahan mo? Oo naman. Wala nang iba. Ay maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Dito lang po kayo, Tay. Gusto kong marinig niyo rin ang sasabihin niya. Gusto ko rin po kayo makausap, Tatay Adolfo. Ay kung yan ang gusto ninyo, maupo muna tayo. Una sa lahat, gusto kong humingi sa iyo ng tawad dahil naniwala ko sa kaibigan mong si Rhoda. May mga pinakita kasi sa akin mga litrato niyo. Kaya naniwala ako na magkaibigan nga kayo. Magkaibigan naman talaga kami. Kung ganun, bakit kanya siniraan sa akin? Isa lang ang naiisip ko na dahilan niya. Dahil yun sa matinding inggit.
Diyos ko, napakatanga ko para maniwala kagad sa kanya. Nung makita ko kasi yung mga litrato at video niyo ng lalaking yon, hindi na ako nakapag-isip ng matino. Naunahan ako ng matinding selos at galit. Akala ko, kaya ka umuwi dahil makikipagkita ka kay Rhoda. Hindi ko naman itinago sa kanya na ikaw ang dahilan ng pag-uwi ko eh. At gusto ko rin siya makita pero hanggang doon lang yan. Walang halong mali siya. Kahit lagi siya nagpapahiwatig sa akin na may gusto siya. Pero sabi niya, boyfriend ka niya. Kilala mo ako. Hindi ako basta papatol sa isang babae na hindi ko naman lubusang kilala. Oo, inaamin ko na madalas kami magka-video call. Pero nililibang ko lang ang sarili ko. Dahil nasaktan ako sa pag-aakalang pinagtakasalan mo ako. Inaamin ko rin. Nagpapadala ako sa kanya dahil emergency daw. Dahil may sakit ang pamangkin niya. Mga anak niya ang mga batang yun. Ang pakilala niya sa akin dalaga siya. Gusto mo pa rin ba siyang makita? Pagkatapos ng mga nalaman ko, ayoko na siyang makita. Baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Ngayong nalinawan na kayong pareho sa nangyari, anong plano ninyo? Hindi pa rin naman nagbabago ang plano ko. Nagpaliwalag na rin ako sa pamilya ko. Ako pa nga napagalitan ng nanay ko eh. Napakatanga ko daw. At inaamin ko naman yan. Gusto ko kasi na maliwanagan din si Rhoda. Hanggang ngayon kasi umaasa siya na kayo talaga. Kakausapin ko siya bago tayo umuwi ng Cebu. Kung pahihintulutan niyo po na sumama sa akin si Angeline. Gusto po kasi siya makilala ng iba ko pang kamag-anak at kapatid. Wala namang problema sa akin. Nasa hustong gulang na naman ang anak ko. Ipinauubaya ko na sa kanya ang pagpapasya. Sige, sasama ako. Ay, alam kong pagod ka sa mahabang biyahe. Magpahinga ka na muna at magluluto din ako para sa hapunan natin. Masarap magluto ang itay. Siguradong magugustuhan mo. Maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa akin. Nagkakulay ulit ang mundo ko pagkatapos dumating ni Dave. Sa wakas nagkalinawan na rin kami at naipaliwanag ko na ang sarili ko. Dahil wala pa naman si Rhoda sa kanila, kinabukasan na masyal muna kami. Nakausap ko rin ang mga magulang ni Dave at humingi na sila ng dispensa sa akin. Isa na lang talaga ang problema namin, si Rhoda. Habang namamasyal kami, dumating siya sa bahay. Nakarating kasi sa kanya ang balita na nasa amin si Dave. Nasaan ang malanding anak mo, ha? Huminahon ka nga. At saka dahan-dahan ka sa binibitawan mong salita sa anak ko. Hindi ako hihinahon. Ilabas niyo si Dave. Wala sila rito. Hindi ako naniniwala. Alam ko, itinatago mo lang sila. Kahit halughugin mo pa ang buong bahay, hindi mo sila makikita. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Dave. Kung nakinig ka lang sana at pinahalagahan mo ang sakripisyo ng nanay mo, hindi mo to mararanasan. Baka nga mas malayo pa narating mo kaysa sa anak ko. Malapit ko na yung maabot kung hindi sana umeksena ang anak mo. Sa pamamagitan ng pang-aagaw mo sa boyfriend niya? Sa paggawa ng kasinungalingan? Kung nagtagumpay ka na siraan ng pagsasama ng iba, pues hindi ka magtatagumpay sa pagkakataong ito. Tingnan natin. Yang itsura mo ang tingnan mo. Sa palagay mo kaya magugustuhan ka ni Dave? Kung dati na maganda ka, hindi ka niya nagustuhan, ngayon pa kaya? Alam ko na gusto niya ako. Sinabi niya yun sa akin, kaya nga makikipagkita siya sa akin pag uwi niya eh. Dapat siguro, hindi lang sa albularyo ka magpatingin, pati na rin sa doktor sa utak. Sinasabi mo ba na nababaliw na ako, ha? Ano pa nga ba sa palagay mo? Hindi ako baliw! Nakikita mo ba to, ha? Anong gagawin mo? Ibaba mo yung patalim mo! Hindi ko to ibababa hanggat hindi mo binabawi ang sinabi mo. Hindi ko babawiin dahil yun naman talagang totoo. Walang matinong babae ang gagawa ng ginawa mo. Ginagalit mo talaga ako, ha?
Mabuti na lang dumating sa oras ang mga kapatid ko. Napigilan nila ang balak na pag-atake ni Rhoda kay Itay. Naagaw din nila ang patalim mula rito. Ilang sandali lang dumating na rin si Aling Pasing para sunduin ng anak. Nang malaman kong muntik nang mapahamak si Itay, agad kaming umuwi sa bahay ni Dave. Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako. Sumusobra na talaga ang babaeng yun. Kailangan sa kanya makulong para doble ang pagdurusa niya. Huwag na, Aya. Humingi naman ng tawad si Pasing eh. Lagi naman eh. Pero hindi naman nagtitinuwang anak niya. Sa palagay ko rin, tama ang sinasabi ni Pasing. May kasalanan din siya kung bakit nagkaganon si Rhoda. Mula daw kasi nung dumating ka, lagi niyang kinukumpara ka sa anak. Akala niya kasi gagawin kang inspirasyon para magsikap. Hindi naman niya alam na ganon ang gagawin nito. Ibig bang sabihin, patawarin na lang natin siya? Oo, at patawarin mo na rin para mawala na ang bisa ng sumpa sa kanya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na magbagong buhay, kahit alang-alang man lang sa mga anak niya. Gusto ko po muna siyang kausapin. Pagkatapos namin mag-usap ni Itay, pumunta ako sa bahay ni na Aling Pasing. Pinapasok naman ako ng matandang babae na hindi makatingin sa akin. Halata sa kanya ang nahihiya sa ginawa ng anak. Nasa sala din ng 3 bata. Biglang lumambot ang puso ko nang makita ko ang mga inosente nilang muka. Dinala na rin ako ni Aling Pasing sa kwarto kung nasan si Rhoda. Nakahiga ito sa kama nang makita ko biglang napaupo. Parang babaliktad ang sikmura ko sa amoy na nagmumula sa kanya. Para yun nabubulok na laman. Ibig lang sabihin lumalala ang karamdaman nito. Buti naman nagpakita ka na rin. Rhoda, mag-usap tayo gaya nung hindi pa tayo magkaaway. Sinasabi mo bang parang magkaibigan ulit tayo? Oo, Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo at pagpapakulam mo sa akin, sa palagay mo pwede pa nating ibalik ang dating pagkakaibigan. bakit hindi? Pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Sana ganun din ako sa'yo. Sinira mong pangarap ko. Inagaw mo sa akin ang pagkakataong guminhawa ang buhay namin ng mga anak ko. Noon pa naman, gusto na kitang tulungan eh. Pero ikaw ang tumatanggi. Tandaan mo, hindi basta-basta umaasenso ang isang tao sa madaling paraan. Laging may kaakibat itong sakripisyo. Gaya mo, matagal na panahon din akong nawalay sa ama at mga kapatid. Oo, lahat tayo nagsasakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Alam ko na magagawa mo rin yun. Marami ka pang pagkakataon para matupad ang pangarap mo. Patawarin mo ako. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Muntik ko na rin masaktan ang itay mo. Samantalang kapag nagigipit ang inay dahil sa mga anak ko, siyang laging nalalapitan. Asahan mo na lagi pa rin tutulong ang itay sa inyo. Alam mo naman kung gaano kabuti ang puso niya eh. Napatawad mo na ba ako? Bago pa ako pumunta dito, napatawad na kita. Gusto ko pa rin na maging magkaibigan tayo. Pakisabi rin kay Dave na sorry sa ginawa kong gulo sa pagitan ninyo. Maiintindihan ko kung hindi niya ako mapapatawad. Mabait si Dave. Katunayan nga niyan, kasama ko siya. Nasa labas siya. Gusto mo bang makausap siya? Hindi na. Wala rin ako mukhang maihaharap sa kanya. Kung nakapag-isip-isip ka na, tutulungan kitang makahanap ng trabaho. Niyakap ko pa si Rhoda. Hindi man lang ako nakaramdam ng pandidiri sa balat niya.
Habang yakap ko siya, napansin kong unti-unti nang nawawala ang mga bukol at sugat sa balat niya. Alam kong malapit na siyang gumaling. Bago umalis, humingi din ako ng dispensa kay Aling Pasing sa perwisyong nagawa ko. Habang pauwi kami, magaan na ang pakiramdam ko. Nawala na ang bigat sa puso ko. Akala ko gusto akong kausapin ni Rhoda. Siguro sa ibang pagkakataon na lang, Dave. Sigurado naman na pupunta siya sa bahay eh. Ano bang naging sakit niya? Baka hindi mo rin maintindihan. Tsaka baka hindi ka rin maniwala. Puno kasi ng hiwaga ang buhay. Alam ko naman yun. Sana gumaling na ang kaibigan mo sa kung ano man ang pinagdadaanan niya. Sinisiguro ko sa'yo, nagagaling na siya. Mabuti naman. Alam ko kasi kung paano ka mag-alala sa isang kaibigan. Kahit ano pang ginawa niyang masama, kaibigan pa rin ang turing mo sa kanya. Ngayong tapos na ang problema natin, pwede na tayong umuwi sa inyo. Oo nga. Nangungulit na nga ang mga magulang ko kung kailan tayo uuwi. Excited na rin ako na makauwi sa inyo at makilala ang iba pang miyembro ng pamilya ninyo. Pag-uwi namin sa bahay, sinalubong kami ng masamang balita. Wala na raw si Tia Mira. Pinuntahan daw ng kapatid ko sa kanila at nakitang nakahandusay sa sahig at walang malay. Nakumpirma din na wala na itong pulso. Hinala nila may ilang oras na itong patay. Pagkatapos ng libing, kinausap ako ni Itay. Ano po ang kahon na ito? Yan ang pinaglalagyan ng mga gamit ng Tia Mira mo. Nung nabubuhay pa siya, mahigpit niyang bilin sa akin na ibigay yan sa iyo kapag nawala siya. Para po saan ang mga ito? Gamit sa pangungulam. Sa iyo niya pinagkakatiwala yan. Sa iyo ko na pinauubaya kung anong balak mo sa mga gamit ng tiyahin mo. Ayoko na pong magpasalin-salin ng kaalaman ng pamilya natin sa kulam. Hayaan na nating makasama sa kamatayan ni Tia Mira ang kaalamang ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, Tay. Minsan ko na ring nagamit ang kulam ni Tia Mira. Sapat na po yun para malaman ko na hindi mabuting gamitin ito para gumanti at magpahirap sa kapwa natin. Ayoko nang maulit yun. Gaya niyo po nung magsama kayo ng inay. Hindi na ulit siya lumapit sa kapatid para magpakulam. Yan ang pinakamaganda mong sinabi, anak. Ibaon po natin sa malayo ang kahon na ito para wala nang makahanap. Sige, ako na ang bahala. Humingi rin ako ng tawad kay Tia Mira kung mas pinili ko na talikuran ang pamana niya sa akin. Mas nanaig kasi sa puso ko ang takot at pananalig sa Panginoon. Minsan ako nagkamali nang lumapit ako sa tiyahin ko para bigyan ng leksyon si Rhoda. Gusto kong maging alaala na lang yun. Bago kami umuwi sa probinsya ni Dave, muli kami nagkita ni Rhoda. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil naroon siya sa lamay ng tiyahin ko. Ibig sabihin napatawad na niya ito. Sa Maynila na ako magtatrabaho. Tinanggap ko yung alok sa akin ng pinsan ko. Bakit dun pa? Hindi mo ba mamimiss ang mga anak mo? Mamimiss, syempre. Pero para din sa kanilang gagawin ko. Hindi naman sila pababayaan ni nanay eh. Sila na ngayon ang priority ko at hindi na ang sarili ko. Alam ko na nagbago ka na. Masaya ako para sa'yo, Rhoda. Dave, sorry sa nagawa kong kasalanan sa inyo ha. Kalimutan na natin yun. Good luck nga pala sa'yo. Yumakap pa sa amin si Rhoda bago naglakad palayo. Masayang malungkot ang nararamdaman ko habang nakatingin sa kaibigan ko. Masaya ako dahil napagtanto niya ang mga maling nagawa at pinili na magbagong buhay. Malungkot dahil alam ko kahit nagkapatawaran na kami, may lamat na ang pagkakaibigan namin. Sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa buhay namin, hangad ko pa rin na mahanap niya ang kaligayahan at kapayapaan. Isa lang ang natutunan ko sa karanasang ito.
Laging piliin na maging mabuti at magpatawad gaano man kabigat o kalaki ang nagawang kasalanan ng kapwa natin. Ang pagpapatawad hindi lang nating ginagawa para sa mga taong nagkasala sa atin, kundi para sa ikatatahimik ng puso't isipan natin. Sa kasalukuyan, kasal na kami ni Dave at may isang anak na lalaki. Sa loob ng ilang taon, naging mabuti sa akin at sa pamilya ko ang Panginoon. Sa mga nakarinig po ng aking kwento, sana po nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa inyo. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagpili ng aking sulat para mapakinggan sa araw na ito. Wakas.